Anyway, hayaan na natin yung imahinasyon ni Vice Presidente, mga kababayan. Pumunta na tayo dito. O, eto muna ha. Gusto nyo muna, mga kababayan, mga boss chief amo, sir, yung malakas ang loob ni Basteng tumawag ng tanga o tangi. Ano, dito muna tayo. O, malakas ang loob ni Baste Duterte na tawagin po si Boying Remulla, no, Secretary of Justice, ng tanga daw po. O, pakinggan nyo ho, mga bossing. Lang. Kung ano, sino ba direktor nyo? This Remulla guy, kung maging ombudsman siya, he will use the position, again, to weaponize it against the vice president. Yan lang pa yan. Yan lang ang itindihin nyo. Tapos, yung... Bakit hindi ba, hindi nyo i-depensa yung sarili nyo? Puro kayo weaponize yan, ganyan, ganito. Kasi kung meron naman kayong depensa, kung may depensa naman kayo at totoo yung depensa ninyo, panigurado papaniwalaan kayo ng mamamayang Pilipino. Bakit laging pinupolitika kami, ginagamit ang kapangyarihan para sa amin, etc., etc. Puro ganun ho yung mga banat nitong mga ito. No, kaya walang maniwala ho sa kanila eh. Kaya walang maniwala ho sa kanila, mga kababayan, pinupolitika kami. Sino si ano pangalan nun? Mary Grace Piatos. Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit yung La Chica ang kumukuha ng pera doon sa confidential funds, etc.? Bakit 250,000 per night yung ano na yun, rest house na yun? Lahat yun. No? Sagutin ninyo itong sinasabi nung mga nakareceive daw ng panunuhol galing sa Vice Presidente. Wala kayong sinasagot doon. Lagi na lang sinasabi, ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan para sa ate ko, para sa Vice Presidente. Walang sagot, mga kababayan. Sandali, Baste! Anak ng tinapa ka. Ano na nangyari sa iyo? Tulog ka pa, oy, mga DDS. Pihado ko, nagtutulog-tulugan lang yan si Baste. No, para hindi matanong kung ano na ang kanyang sagot. Kasi nabuko na natin yan isang beses mga kababayan, mananampal. Pero ayun, nung nasa harap niya na, wala po. Parang may stiff neck, hindi makatingin ng diretso kay General Torre. Baste, gising na, uy! Inihintay ng mamamayang Pilipino yung sagot mo, inayupak ka. Bago ka matulog, bago matulog, suntukan, General Torre. Pinalagang ka ni General Torre. Ano na? Hanggang ngayon, wala pang sagot. Nagtutulog-tulugan ka na lang yata dyan. Anyway, tuloy mo. Alex, sa bungero, naging war on drugs na sa bungero. Ay, simple lang. Ang sabi nga nila, isang mga pulis lang daw. Iisang mga pulis lang daw ang gamit doon sa mga sabungero at doon sa war on drugs. Tapos, simple, basta. Meron ka pa nalalaman, sino ang director nyo dyan? Anak na tira pa talaga itong mga to. No, pag ito mga kababayan, nagharap si General Torre versus Baste Duterte kanino po kayo? Kanino po kayo pupusta, mga bossing? Ako, sabi ko nga sa inyo, walang kagatol-gatol. No, walang pikit po, walang pikit, walang corrupt. Kay General Torre ho ako, mga bossing. Ayoko hong pumusta kay Max Alvarado. Hindi ho tayo pupusta kay Max Alvarado, mga kababayan. Mahina po yan nila lang. Kita naman po natin. Mamaya, gusto nyo? Mamaya na. May papakita ako sa inyo. Nag-i-ensayo si Baste, no? Ay, naku po. Pagkahamon na pagkahamon, no? Biglang nagsilabasan yung mga nagbo-boxing si Baste. Tingin ko, mga third round, hinihingal na ho, hindi maiangat yung kamay, mga bossing. Mamaya pakikita ko sa inyo. Alam ko yung iba, mga nakita na ho, mga bossing. Bonjing punch! Bonjing punch! Yung mga gano'n na. Mamaya na. Tuloy muna natin. Drugs, you really look stupid. Mga stupido talaga kayo sa totoo lang. Ang dali-dali nung sinabi. No? Iisang pulis ang ginamit doon sa mga sabungero at doon
sa laban kontra droga. Ano, sino ba direktor nyo? Sana ako na lang yung ginawa nyo kasi gumawa ng story. Hindi ka pwedeng director kontrabida na eh. Mas magaling kang kontrabida. Di ba? Mas napatunayan mo na magaling kang kontrabida. Di ba? Si Max naman, gusto pa maging director. Game! Mas magaling ako gumawa ng story. Mananalo pa kayo. Well, mga sabungero, naging drop war on drugs. Puka. Sa klase ito eh. Klase ito. Ang daling i-analyze. Sabi nga parehas ng pulis o iisang pulis ang ginamit doon sa sabungero at sa war on drugs. Ganun lang kasimple, basta. Mas sumobra pa kayo sa sa Netflix. Sa totoo lang. You are ridiculous people. Very ridiculous. Kung gagawa kayo ng story net tapos mahirapan na kayo manalo sa election, tama. Tama talaga kayo. Ang tapang ho, mga kababayan ni Baste. Sabi sa inyo, ganyan ang Duterte. Matapang! Di ba? Pag sinabing mananampal, hindi ko mabanggit, hindi ko masabi na mananampal eh. Hindi naman ho nanampal, mga kababayan. Pag sinabing mananampal, wala. Tahimik doon sa sulok. Hindi makatingin. No, nandiyan si Torres sa harap niya. Nakaganon si Baste. May step deck. Uy, Baste, lumingon ka naman dyan sa kaliwa mo. No, gumanong ka. Ayaw. Hindi pwede. Bakit? Nakatitig sa akin si Torres. Sabi ko, sasampalin ko. Pa-director ka pa. Mas okay ka, Baste, bilang, ayan nga, no? Kontrabida. Boss Max! Saludo ako sa iyo sa pagiging kontrabida. Pogi daw ho, mga kababayan. Si Baste, will not only be the Vice President. Pag sinimulan ni Remulla yan, yung ombudsman niya na posisyon, pag natapos niya yan si Inday Sara, lahat ng mga politiko, mahawakan nila eh. Okay, sige, you will not, ayaw mong kubapti sa amin. Nagot ka, isa ka din doon. Isa ka din doon. May kaso ka. Okay. Let's say, for example, Cebu, Manila, anywhere else. Ang gagawin lang ng rebullion na yan, tatakutin nila ng kaso yung mga politiko na yan so that they can control the entire country. Yan na naman lagi. Pambanat ho nila. Yan ba yung pangano nyo? Yan yung ipangdidepensa ninyo. Kung ganyan, yung pandepensa ninyo, naku po, wala, lalamunin kayo. Hindi kayo mananalo. Lalo na doon sa kaso ng vice-presidente. Tatakutin din na, takot kami, pinupolitika kami. Paulit-ulit na lang ganyan. Di ba? Sinasabi nyo nga, pinupolitika kayo. Kayo din ang nagpasa nitong mga confidential funds na ito. Kayo din ang nagpasa sa COA nung mga resibo na ito. Paliwanag ninyo. Ganun lang yun. Di ba? Elected officials, especially those in the highest positions. True. Kita mo nga may heartbeat sets. Ay, sorry. Nadadala tayo eh. May heartbeat. Ayun. Sapul! Yung best friend ng tatay mo. Oblo. Heartbeat. Di ba, Baste? Saklap nun. Di ba? Ginawa niyong lahat para hindi makuha si Buloyski. Heartbeat. Ayun. Sapul. Kulongski. Si Buloyski. Parehas ng tatay mo. Nadali kayo sa heartbeat. Masyado sila magaling gumawa ng story and they, really abuse the powers of government. Yan lang ang gagawin yan. Maniwala kayo sa... Noy, may alias Amanda doon sa heartbeat ni Kibuloy. At ito pa yung Kibuloy mo, baka ninong mo yun. Si Kibuloy, wanted din sa FBI. Na kung sakali, mabigyan ng pardon sa Pilipinas, ililipad naman yun sa Estados Unidos. Wanted pa din mga kababayan. Hindi naman tinatanggal ng FBI. Na wanted si Buloyski. Okay. I am saying this right now, pag naging ombudsman yan, Inday Sara, Ednek. Kinakabahan, maging ombudsman daw ho. Gusto mo ang ombudsman si Martires? Ano? Wala na, patapos na. Huwag kayong mag-alala.
Kung ano man yung mga ginawa ni Martires noong siya ay nanunungkulan para sa dating Pangulong Duterte, hindi naman gagawin ni ano yun? Ni Remulla yun. Di ba? Inakabahan, matatapyasan na sila ng isang galamay. Oh, palabas na kasi si Martires. Then, they will make an example of Vice President Inday Sara kasi pag nagawa nila yan, we will file a case against her. Ang sunod niyan, tatakutin na kayo. Kasi Vice President nga, kinaya nila. So, huwag mo kaming utuin, Remulla. Oh,